kawalan, di ako mawawalan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing tubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Maaari na pong maupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan.
Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng poon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon nang anyo-anya ako, bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol. Ganon din ang mga bundok. Nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na. Maging nangahangganan ng langit at lupay italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at ng kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayan ito nitong mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maninging ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Maninging ang iyong ngalan, poon sa Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit maliit. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y
tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa Kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bilang pagbibigay galang sa mabuting balita, magsitayo po ang lahat. Amang mahal, Anak, Espiritong Banal, noon, ngayon, kailan pa man. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig, at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ako sinabing, sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pumaupo ang lahat at makinig na homilya. Kay Bishop Jesse Mercado, ang tagapamuno ng ating banal na misa ngayon. Kay Brother Mike Velarde at sa kanyang butihing may bahay na si Sister Belen. At sa lahat ng sa members ng El Shaddai Community dito sa Amvel o sa mga sumusunod sa radyo at sa internet, isang magandang gabi at isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat.
Ngayon, ipinagdiriwang natin bilang isang simbahan ang dakilang kapistahan ng Santissima Trinidad o yung tinatawag nating Holy Trinity. Tinuturo sa atin ang ating pananampalataya na ang Diyos na ating pinaniniwalaan ay iisa. At ang Diyos na ito ay mayroong tatlong persona. Ang persona ng Ama, ang persona ng Anak, at ang persona ng Espiritu Santo. Ang pagiging Diyos ng Ama ay buo at pareho sa pagiging Diyos ng Anak at sa pagiging Diyos ng Espiritu Santo. At nagmamahalan ang Ama at ang nagmamahalan ng Anak. At ang pagmamahal na kanilang pinaparamdam, ipinapahayag sa bawat isa ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. At sa kanilang pakikipagrelasyon sa bawat isa, kung tutuusin, kumpleto na sila. Kumpleto na ang pagmamahalan ng tatlong persona na ito. Pero dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi makasarili, ang kasalip, ang pagkilos ng pag-ibig ay papalabas. Ang pagkilos ng pag-ibig ay patungo sa kung sino man ang iniibig ng nagmamahal. At sa kagandahang loob ng Diyos, ang nakinabang ng pagmamahal na ito, ang nakinabang ng pag-ibig na ito, ay walang iba kundi tayong tao. Tao na nilikha ng Diyos, dala ng kanyang pagmamahal na nais niyang ibahagi at iparamdam sa ating lahat. Kaya pinagpala tayong mga tao dahil mayroong Diyos na nagmamahal sa atin at nais niyang ibahagi sa atin ang kanyang pag-ibig. Nais niyang ibahagi ang kanyang buhay sa ating lahat. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Dakilain natin si Yahweh El Shaddai. Sa ating mga pagbasa, napakinggan natin ang mapagmahal na pagkilos ng Diyos. Ang mapagmahal na kilos ng persona ng Holy Trinity. Sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Sa aklat ng Kawikaan o sa Proverbs, ipinapaalala sa atin ang dakilang pagmamahal ng Diyos Ama na siyang nag-uudyok sa Kanya upang ipahayag ang Kanyang pag-ibig sa paraan ng Kanyang paglikha ng langit at lupa, sa paglikha ng karagatan, sa paglikha niya ng mundo, at ito ay nauwi at humantong sa paglikha niya sa atin, mga tao. At sa paglikha na ito na ginawa ng Diyos, sa simula't simula pa, kasama na ng Diyos Ama ang Anak, kasama na ng Diyos Ama at ng Espiritu Santo. Sa ating ikalawang pagbasa na mula naman sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, makikita natin ang mapagmahal na kilos na siyang ginawa naman ni Jesus, ang Anak ng Diyos, ang ikalawang persona ng Trinidad. Ipinapaalala sa atin ni San Pablo na tayo ay napawalang sala dahil sa ating pananalig kay Jesus, na iniligtas tayo mula sa kamatayan at kasalanan sa paraan ng kanyang kamatayan sa krus at sa kanyang pagkabuhay na maguli. Dahil sa pagbabata ni Jesus ng kanyang hirap para sa atin sa ngalan ng pag-ibig, may kahulugan ang ating pagtitiis sa mga iba't ibang mga pagsubok, yung mga pagtitiis natin sa mga iba't ibang pasakit natin dito sa mundong ito. Dahil binibigyan tayo ng Espiritu Santo ng katatagan. Binibigyan tayo ng Espiritu Santo ng kalakasan upang makiisa sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus. At sa huli, asahan natin ang tagumpay. Ang tagumpay na kasama ni Jesus na muling nabuhay na maguli. Kaya mga kapatid, walang pagtitiis natin na nasasayang. Hanggat ang ito ay ginagawa natin sa ngalan ng pag-ibig, ginagawa natin ito kasama si Jesus na unang nagbata ng hirap, na unang nagpakasakit, at unang nagmahal sa atin lahat. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Dakilain natin si Yahweh El Shaddai. At sa ating ebanghelyo, ayon kay San Juan, ipinahayag ni Jesus ang pagdating ng banal na Espiritu, ang ikatlong persona ng Santissima Trinidad, na siyang tumutulong sa mga alagad at patuloy na tumutulong sa atin lahat ngayon
upang manalig, upang unawain ang katotohanan na nagmumula sa katuruan ng ating Panginoong Yesus. Upang tayo ay mas lalong lumago sa ating buhay pananampalataya. At upang tayo ay lumago ayon sa kawangis ng ating Panginoon. Maigi na kinikilala natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kinikilala natin ang kanyang mga gawa sa ating buhay pananalig. Dahil tayo ay nabubuhay sa mundo bilang isang nilalang, nagpapasalamat tayo sa Diyos Ama na lumikha sa atin at patuloy tayong pinapanatili sa kanyang pag-ibig. Dahil tayo ay tinubos mula sa kasalan at kamatayan, tayo ay nagpapasalamat kay Jesus na siya nagbata ng lahat ng pasakit upang tayo naman ay mabuhay ng ganap. At dahil patuloy tayong nakakatanggap ng biyaya, nakakatanggap tayo ng biyaya ng pagmamahal, ng pag-asa at katatagan sa buhay na ito, na siyang tumutulong sa atin upang magsumikap sa landas ng kabutihan. Tayo naman ay nagpapasalamat sa banal na Espiritu na siyang gumagabay sa atin. Ito po ang pagpapakita ng dakilang pagmamahal. Ito po yung pagpapakita ng dakilang habag ng Diyos sa atin. Na ang Diyos na tayo ay patuloy na pinapanatili, ang Diyos na patuloy tayong kinakalinga at inaaruga. At dito makikita kung gaano tayo pinahahalagan ng Diyos na ito. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Dakilain natin si Yahweh El Shaddai. Pero harinawa mga kapatid, ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos ay hindi lamang sa mga biyaya na ating tinatamasa sa ating buhay. Sa halip, minamahal natin ang Panginoon dahil sa kung sino siya at hindi dahil sa kung ano yung nagagawa niya para sa atin. Maliban sa ngayon ay ang taon ng habag, ngayon taon ay tayo ay nasa taon ng Eukaristiya at pamilya. At akmang-akma ang taon natin ito sa ating pagdiriwang ngayon. Dahil mayroong isang Catholic na theologian na ang pangalan po ay si Scott Hahn. At meron siyang ginawang libro na ang pangalan po ay First Comes Love. At sa librong ito may bahagi na siyang sinabi na ang Diyos ay isang pamilya. Isang pamilya na pinaghaharian ng pag-ibig. No? Pagmamahal ng persona ng Diyos ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At sa pagmamahalang ito, nais ng Diyos na isama tayo. Nais ng Diyos na ampunin tayo bilang kanyang mga anak. At sa dahilan na iyon, nais ng Diyos na tayo ay puspusin ng kanyang kagalakan. At sa bagay nito, ito rin ay ikakagalak o ikatutuwa ng Diyos sa pagsasama nating ito sa Kanya. Mga kapatid, sa kaduluduluan ng ating buhay, kung nais natin na mas makapiling ang Diyos na magpakailanman, nawa ang ating pagmamahal sa ating pamilya at sa ating mga kasama sa pamayanan ay sumasalamin sa pagmamahalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At sa banal na misang ito, nawa ay hingin natin sa ating mahabaging Diyos na tayo ay lumago sa diwa na ito. Purihin natin ang Panginoon. Dakilain natin si Yahweh El Shaddai. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinagos sa krus, namatay nilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may tatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit,
Samahan ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng namamatay na tao. Sa buhay na walang hanggan, sa buhay na walang hanggan, sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ay Diyos ng walang hanggang pag-ibig. Nilikha niya tayo sa pag-ibig at patuloy na pinagpapala sa pag-ibig. Kaya buong pagtitiwala nating itaas sa Kanya ang ating mga kahilingan. Manalangin tayo. Banal na Santatlo, dinggin mo aming panalangin. Banal na Santatlo, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang simbahang Katolika sa pamumuno ni Papa Francisco, mga obispo, mga pari, at mga diakono ay tunay na maging larawan ng Santatlong Diyos at maging patotoo sa lahat ng mga tao dahil nabubuklod ang mga kasapi nito sa pagmamalasakit at paglingkod na pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo. Banal na Santatlo, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga bansa sa mundo, sa kabila ng pagkakaiba-iba ng lahi at pananampalataya, ay magkaisa at magtulungan sa pagsusulong sa pandaigdigang kapayapaan at sa pangangalaga sa kalikasang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Banal na Santatlo, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga namumuno sa ating pamahalaan, sa hukbong sadatahan at sa pulisya, ay masigasig na tumupad sa sinumpaan nilang tungkulin at maglingkod ng tapat para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Manalangin tayo. Banal na Santatlo, dinggin mo ang aming panalangin. Upang tayo mismo mga mamamayang Pilipino, sa kabila ng mga pagkakaiba natin sa maraming bagay, ay magkaisa ng hangarin at magtulungan para sa kapayapaan, kasaganahan, at kaunlaran ng ating bayan. Manalangin tayo. Banal na Santatlo, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga dukha, may sakit, may kapansanan, nagdadalamahati, naapi, at bilanggo, ay makatagpo ng pag-asa at katugunan sa kanilang mga pangailangan sa pagpapala ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Manalangin tayo. Banal na Santatlo, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, isinugo mo ang iyong anak sa mundo upang iligtas kami sa kasalanan at kamatayan. Ang gawain ng pagliligtas ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan alang-alang kay Kristong nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo. Amen. Ang liturhiya ng Eucharistia, ang paghahain ng mga alay. Sa
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambenyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami na ay maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaya kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo, ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong Banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihan, taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaysa ng mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ang inyong abang lingkod at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Jose na kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng magagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikhan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Shalom. Said it's all. Love one another. Love me, love you. God said it's all. Love one another. Love me, love you. Love God, love your heart. Love your mind and strength. Love your neighbors, love yourself. And You resist. love God. God, with all your heart, with all your mind and strength. Love the neighbors, love yourself, and your enemies too. Love me, love you. Love me, love you. God said it so. God said it's so. Love one another. Love me, love you. Love me, love you. Love me, love you. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Ating pundasalin ang panalangin ni Papa Francisco para sa Jubileo ng Awa. Panginoong Heso Kristo, tinuruan mo kami maging maawain tulad ng Ama sa langit. At winika na sino mang nakakita sa iyo ay nakakikita rin sa Kanya. Ipakita mo sa amin ang iyong mukha at kami ay maliligtas. Ang iyong masintahing pagtingin ay nagpapalaya kay Sakeo at Mateo sa pagkagumon sa salapi, sa babaeng nangangalunya at kay Magdalena sa paghahangad ng ligaya sa mga bagay na makalupa lamang. Ang nagpatangis kay Pedro matapos ng kanyang pagkakanulo at nagdala ng pangako ng paraiso sa magnanakaw na nagsisi. Itulot mong marinig namin na tila ba sinasabi mo sa amin ang mga salitang binigkas mo sa babaeng Samaritana. Kumbatid mo lamang ang kaloob ng Diyos. Ikaw ang hayag ng mukha ng amang hindi nakikita, ng Diyos na nagpapamalas ng kanyang kapangyarihan. Higit sa lahat, sa pagpapatawad at habag. Itulot mo ang iyong simbahan ay maging hayag ng mukha mo sa daigdig na ikaw, ang Panginoong muling nabuhay at niluwalhati. Niloob mo ang iyong mga tagapaglingkod ay mabalot rin ng kahinaan upang magdalang habag sa mga mangmang at nagkakamali. Nawa ang lahat ng lalapit sa kanila ay madama ang pagsuyo, pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Isugo mo ang iyong espiritu at italaga ang bawat isa sa amin sa pagpapadaloy ng langis ng pahiran mo upang Jubileo ng Awa ay maging isang taon ng biyaya mula sa Panginoon. Ang iyong simbahan ay makapaghatid ng mabuting balita sa may hirap na may mga bagong sigla, magpahayag ng paglaya sa mga bihag at inaapi, at mapanumbalik ng paningin sa mga bulag. Hinihiling namin ito sa iyo, Panginoong Hesus, sa tulong ng panalangin ni Maria, Ina ng Awa. Ikaw na nabubuhay at naghahari, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang paggawad ng huling pagbabasbas, ating pong purihin at pasalamatan si Yahweh El Shaddai, ang Panginoong Jesucristo sa biyaya ng Eucharistia. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Marami po salamat sa inyong lahat na nakiisa sa banal na pagdiriwang na ito, lalo na po sa ating mga sponsors at nag-alay mula po sa PFCC 24 ng Cavite Chapters. Palapakan po natin ang ating Panginoon. At atin rin pong pasalamatan ng Panginoon sa pakikiisa po ng ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde, at ang kanyang buti may bahay, Sister Belen M. Velarde, ang kanyang mga anak at mga apo. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay, yung malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. At atin rin pong pasalamatan ang naghayag ng mabuting balita ng ating Panginoon at nagbigay pagninilay po rito. Siya po ay si Reverend Eric Terrell. Palapakan po natin ang ating Panginoon. At ating pong pasalamatan ang ating naging punong tagapagdiwang sa gabi ito. Siya po ang ating ama dito sa Diocese ng Parañaque, lubhang kagalang-galang Jessie E. Mercado. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mga nooy iyuyuko habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala,
basbasan mo ng sigla ang iyong sambayanan sa pagsunod sa iyong kalooban, sa diwa ng iyong pag-ibig at sa tulong ng iyong lakas, matapat nawang sundin ang loob mo sa pagmamahal sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang, humayo kayo upang mahalin at paglingkuran ng Panginoon. Salamat sa Diyos.